Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillah, ipatuloy natin ang tafsir sa Surat Al-Fath. Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa 15, sayaqulul mukhallafun idan intalaqtum ila maghanima lita'khudhuha daruna nattabi'ukum yuriduna ay yubaddilu kalam Allah kul la yattabi'una kadhalikum qala Allah min qablu sayaqulu bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sa sa verse 15, sasabihin ng mga nagpaiwan, kapag pumunta kayo sa mga tira ng digmaan para kukunin, ay hayaan rin ninyo na susunod kami sa inyo. Gugustuhin pa nilang mapapalitan ang salita ng Allah. Sabihin mo, wag na wag kayong susunod sa amin. Gayon din noon ang sinabi ng Allah. Kaya ang kanilang sabihin, bagkus naiinggit lamang kayo sa amin, bagkus hindi nila naunawaan bukod sa kakaunti. Diyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, may mga tao talaga, mga kapatid, lalo na sa time ni Prophet Muhammad sallam, salungat talaga sila sa utos. Kaya pinapakita ito sa kwento talaga. May mga badu, ibig sabihin may mga tribo ng mga tao nasa malayo sa kabiasnan. Sila po ang unang hindi sumunod doon sa time na yun. Kasi sa time na yun, ng propeta o salam, siya ang nag-uutos, siya ang propeta, siya po ang dapat susundin. Kaya ang mga ang mga bado na ito, mga kapatid, nagsasalita lang sa kanilang mga dila. Hindi sila taos-puso. Hindi nasa kanilang loob ng kanilang mga puso. Kaya po dito sa sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, nakuha natin ang kanilang gusto. Gusto lang pala nila pakinabang. Ayaw nila sumunod. Gusto nila, kung susunod sila, meron silang pakinabang sa kanilang mga gagawin. Subhanallah. Sa Islam, mga kapatid, tinuturuan talaga tayo ng paniniwala. Kasi nga, ang pakinabang natin, hindi dito sa mundo. At tinuturuan talaga tayo ng pakinabang natin doon sa kabilang buhay. Ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun ang nangyari dito. Gusto nila pakinabang dito sa mundo. Lalo na tinatawag nating mga ganima o mga tira sa digmaan. Kasi sa time ng digmaan, mga kapatid, siyempre may mga natira dyan. Ang gusto nila, yun lang panahayaan lang sila na susunod sila sa mga kasama ng propeta para makakuha sila ng mga tira sa digmaan. Subhanallah. Yun, pakinabang. Ganoon din ang mga tao sa ngayon. Ang tingin nila sa Islam, kailangan meron talagang pakinabang dito sa mundo. Ang pakinabang sa mundo, mga kapatid, dapat huwag mo talagang gawing unang hangad yan. Pwede mo yan ipangalawa, pangatlo, pangapat, kasi unang hangad para malugod lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil doon, gugustuhin pa nilang mapapalitan ang salita ni Allah. Kasi salita ng Allah, napakalinaw yan eh. Na lahat ng gagawin natin ay ikhlas lillah, para lamang kay Allah yun. Ang gusto nila, babaguhin nila eh. Gusto nila
meron pakinabang muna bago namin gawin ang pagsamba. Auzubillah. Bago kami sumama sa iyo, Muhammad, kailangan nakasaad na talaga na kami ang magiging pinuno pagkatapos mo. Yun ang mga gusto ng mga ibang tribu, ibang pangkat. Mayroon talagang pakinabang dito sa mundo. Kaya, hindi pwede yun. Kaya sinabihan sila, nasabihin mo, wag na kayong susunod sa amin. Gayon din noon ang sinabi ng Allah. Kaya, wag na lang kayo sumunod. Kung yun ang inyong mga layunin. Yun ang layunin nyo eh. Huwag kayo sumunod kasi sa Islam, alam naman natin, sa time na yun, digmaan yun. Maraming mga kaaway. Kung ano pa, buhay at kamatayan dyan ang pinag-uusapan eh. Kung alam naman natin sa ating reliyon, mamuhay ka bilang marangal o kaya mamatay bilang shahid, bilang martir. Yun ang ating mga sinasabi lagi, mamuhay bilang marangal o kaya mamatay bilang martir. Dito, gusto nila hindi. Gusto nila mamulot lang ng mga ganima. Kaya sinabi talaga ng Allah dito, kaya kanilang sasabihin, bagkus, naiinggit lamang kayo sa amin. Subhanallah. Tingnan nyo, mga napaka-kipid talaga ng mga upang kanilang pag-iisip. Ay, nagsasabihin lang, naiinggit lang kayo kasi makakuha din kami ng ganima. Hindi kayo sumunod eh. Hindi kayo tumadima sa utos ng propeta tapos yun ang gagawin nyo. Kaya sabi dito, bagkus hindi nila nauunawaan bukod sa kakaunti. Napakakaunti lang kanilang na mga unawa. Kaya mag-ingat kayo mga kapatid, lalo na sa mga ganito mga tao. Magsasalita sila talaga ng masama sa atin. Kung ikaw ikhlas, taos puso talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala, huwag ka nang mag-expect na sila maging maganda kanilang sasabihin sa iyo. Pagkus sasabihin nila, ikaw ay naiinggit lamang sa amin. Kaya sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi dito, kullil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw tuslimun wa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana wa in tawallaw kama tawallaytum min qablu yu'adzibkum 'adzaban syadida. Kaya sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito mga kapatid, sabihin mo sa mga nagpaiwan mula sa balo ng Arabo, mga nagpaiwan sa time na yun, meron pang ulit na digmaan. Sabi dito, anyayahan kayo patungo sa pamayanang may matitinding hukbo na inyong kalalabanin o magpapasakop sila. Kaya kung kayo ay susunod, bibigyan kayo ng Allah ng mabuting gantimpala. At kung tumalikod kayo tulad sa pagtalikod ninyo, ay parorosahan kayo ng mahapding kaparusahan. Subhanallah, dito na naman, binigyan naman sila ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon. Ito po, mga nangyari talaga ito, digmaan talaga. Di ba? Sa time ng mga Muslim, nanakot na sila, pumunta sila sa Rome, pumunta sila sa Persia, nakipagdigma. Bago pa nga yan, pumuntahan din nila ang mga tinatawag nating mga nagmurtad sa Islam. Ibig sabihin, may pamayanan, mayroong matitinding hukbo na inyong kalalabanin. May maglalaban, may labanan ulit. Kayo mga bado nagpaiwan, meron kayong mga pagkakataon ulit na ipakita ang inyong paniniwala. Kaya sa hula na ito mga kapatid yun, meron talaga ito, katotohanan ng Islam, katotohanan ang kwento ng Prophet Muhammad sallallahu kasi mga hinarap ng mga sahaba ay mga matitinding hukbo talaga. Mga tulad din sinabi ko sa inyo, Rome, napakatindi yun. Persia, katinga ang mga ibang mga tribu nagmurtad sa time ng Salam, katulad kina Musaylama, napaka
may mga matitinding hukbo talaga. Dati naman kasi tinitignan, hindi lang sa armas, tinitignan talaga sa mga dami nila, mga bilang nila. At ang mga bilang na ito, mga hukbo talaga, ibig sabihin, pandigma talaga. Kaya, yun, mayroon naman kayong, ito naman ang ano dito mga kapatid, susunod talaga. Itong ano ng Islam talaga. Kung mag-Muslim tayo, kailangan talaga susunod. Kasi nga, kung katulad din sa kwento, bibigyan tayo ng Allah ng mabuting gantimpala. Kung hindi ka susunod, tumalikod ka naman katulad ginawa nyo dati sa time ni Prophet Salam na inutusan kayo na magpagtipan, hindi ayaw nyo, ayaw nyo sumunod, ay magparurusahan na kayo ng mahapding kaparusahan doon sa araw ng paghukom. Kasi nga, bakit nyo to ginawa ng 2 beses? Kaya sa time ng digmaan, mga kapatid, hindi iba talagang hukom, ibang batas. Kaya magpagkup-kup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tayo makarating sa ganito. Kasi nakakatakot talaga. Maano ka talaga mapilitan ka talaga kasi digmaan eh. Kaya yan, isa sa mga ipagtanggol bansa mo, ipagtanggol mong reputasyon nyo. Kaya yun, isa sa mga kaya nag-iiba talaga ang batas sa Islam. Kaya ang pagdoon, kaya sa time ng peace talaga. Pero time ng digmaan, iba naman ang batas. Pagdigmaan talaga. Kaya kasi kung hindi mo i-stop ang masama, kayo ang lalamunin ng kasamaan. Lalo na sa time na yun, yung mga tao dati, mga subhanallah, napakatigas ng puso. Didigmain sila. Kaya, sabi ng kadugtong dito, sinabi ng Allah, laysa lal a'ma harajun, wala alal a'raji haraj, wala alal maridi haraj, وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدٍ وَمَا يَتَوَلَّى يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang pagkakasala sa bulag, walang pagkakasala sa pilay, walang pagkakasala sa may karamdaman, at ang sino mang sumusunod kay Allah at sa kanyang mensahero ay papasukin sa mga halamanang mayroong doong umaagos mula sa ilalim ng mga ilog, at sino mang tumalikod ay parurusahan ng napakasakit na kaparusahan. Kaya po dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, wala problema kung ikaw pilay, kung ikaw bulag, mayroong karamdaman. Siyempre, hindi ka fit sa digmaan, hindi ka fit sa digmaan. Kaya, pinagkaroon ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinagbigyan sila ng kapatawaran. Allahu Akbar. Kaya, sino sumunod? Kaya, ang talaga, pinaka-main talaga ng ating paniniwala, kapag sumunod ka kay Allah, ay papasukin ka sa mga halamanan na meron doong meron doon na mula sa ilalim ng mga ilog, umaagos na mga ilog, mga kapatid, sa ilalim, malawak. Kung napaganda talaga na dito na pagbibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, na pagkalooban niya ang mga tao sumusunod sa kanya para ipagtanggol ang ating relihiyon. Kaya kung sino man tumalikod ay parurusahan siya ng matinding kaparusahan. Kaya, yun ang isa sa mga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kadugtong dito, laqad radiyallahu 'alal mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sadyang nalugod si Allah sa mga mananampalataya nang nakikipagtipan sa iyo sa ilalim ng punong kahoy. Ibig sabihin sa ilalim ng punong kahoy dito, doon yun sa Hudaybiyah. At sa kanalaman kung ano ang nasa kanilang mga puso, kaya't ipinababa niya ang kapatanagan sa kanila at pinagkalooban sila ng malapit na pagbubukas. Kaya dito sa ng pagkasabi nito, medyo puhula ang dating dito na magkakaroon ng pagbubukas. Kasi sa time ng Hudaybiyah na yun, pinagbawalan sila na mag-umrah. Hindi sila pinaumrah doon
Sa isang taon pa sila pinaumrah. Tapos, ang lahat ng mga pumupunta sa Makkah, tatanggapin nila. Pero kung mga tao mula sa Makkah pupunta sa kanila, itataboy nila, hindi nila tatanggapin. Yun ang nakasaad sa tipan. Ha? Kaya ang mga ganitong tipan, mga kapatid, tinanggap yun ng Propeta Salam at hindi nalaman ng mga kasamahan niya ano talaga ang likod ng karunungan na meron doon. Subhanallah, kung titingnan mo talaga, napaka-unfair talaga ng tipanan na yun. Kasi ibabalik mo ang mga galing Makkah. Ha? Gusto na mag-Muslim, ibabalik mo doon, balik mo sa pamilya nila. Ha? Kaya, ang na yun, purpose pala doon, magkakaroon ng pagbubukas. Allahu Akbar. Tingnan nyo, sa time ng isang taon, nakapag-umrah sila. Ha? Walang digmaan ang nangyari. Ha? Ang na yun, yun sa totoo lang, nakapunta ka doon sa loob-looban ng mga kaaway, nakapag-umrah ka pa, subhanallah, parang na-insulto doon ng Quraysh. Kaya sabi nila, mga yan, galing Madina yan, mga masakiting tao yan. Kasi dati, ang Madina, yan, parang kulira ba kung sa atin pa, o kaya malaria ko, doon sa Sudan. Kapag kinagat ka ng lamok, di ba, mayroon kang malaria. Sa Madina dati, gano'n na gano'n din. Merong sakit talaga ng mga taga-Madina. Pagdating doon nila sa Makkah, kinukutsa sila ng mga Quraysh, ayan, mga sakitin yan. Kaya inutusan sila ng Propeta Salam na ilabas ang kanilang mga braso at maglakat ng mabilis. Kaya sa magtatawab, napapansin niyo mga kalalakihan, pinapalabas nila kanilang mga braso. Kasi nga, yun ang dahil doon sa utos ng propeta mag-umrah, na bilisan nila at ilabas kanilang mga braso. Ibig sabihin, hindi sila mga sakitin. Kaya yun ang sunna ng propeta sa umrah. Kaya sinusunod yan hanggang sa ngayon, na ipakita natin ang ating mga malulusog na katawan. Ipapakita mo talaga yung lakas. Kaya yun ang isa sa mga ng alas mo. Kasi dahil doon, mga kapatid, nagkaroon talaga ng malapit na pagbubukas. Kasi sunod na sunod na mga ilang taon lang, nabuksan nila ang Makkah. Allahu Akbar. Una pa lang, pinaramdam sa kanila ang umrah. Sunod sa umrah ay pagbubukas na talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa Hudaybiyah, mga kapatid, sa tipanan na yun, nagkaroon sila ng pagkakataon. Kasi nagkaroon ng peace. Nag-peace talk na, walang ligman sa pagitan ng mga Quraysh at sa mga Muslim. Nagkaroon sila ng peace. At sa time ni Prophet Salam, nagkaroon siya ng pagkakataon na ipalaganap ang Islam sa ibang mga lugar. Allahu Akbar. Kaya nakipagdigma talaga ang Prophet Salam. Katulad sa mga Banu Mustalik. Din nagdigma ni Prophet Salam. Nagkaroon sila ng mga maraming mga ganima o mga buti o mga tira sa digmaan, mga kapatid. Wag maganima kathira ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima. At mga maraming mga tira sa digmaan na kanilang kinukuha at si Allah ay naging makapangyarihan na marunong. Kaya yun isa sa mga papakinabang yan ng pakipagtipan nila sa Hudaybiyah. Nakala ng mga manampalataya ay lugi sila. Hindi pala sila lugi, mga kapatid. At ano pa sinabi ng Allah? Sabi niya, wa'adakumullahu maganima kathira ta'khudunaha wa ajjala lakum hadihi wa kaffa aydiyan nas ankum litakuna ayatan lil mu'minin wa yahdiyakum siratan mustaqima. Sa sunod sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinangako sa inyo ng Allah ang napakaraming samsam, ibig sabihin matiras digmaan yan, upang makukuha ninyo. Kaya ipinabilis para sa inyo ang mga ito, at kanyang pinigilan ang mga kamay ng mga tao hinggil sa inyo, at upang magiging tanda para sa mga manampalataya at mapapatnubay kayo sa matuwid na landas. Allahu Akbar. Kaya dyan sa sinabi ng Allah, mga kapatid, yun nga, in time ng pakipagtipanan na yun, nagkaroon talaga sila ng pagkakataon. Kasi nga, wala lang digmaan sa kanila.
mga Quraysh at sa mga Muslim. Nagkaroon sila ng ibang ginamit nila yun. Ang tricky na yun, ginamit nila sa iba. Doon sila nagpahayag ng Islam sa ibang tao. Katulad sa kinikwento, sinabi ko sa inyo sa mga Banu Mustalik o iba pang mga ibang tribo. Dati kasi, wala namang problema sana kung dawahan sila. Hindi sila nakikinig Ayaw nila kapag ikaw nagbibigay ng paanyay, pinapatay ka nila. Kaya para mabuksan ang daan, dinigma sila ng Propeta ng Salam. Dinigma sila. Pero alhamdulillah sa panahon natin, hindi naman tayo ganun. Binuksan sa atin ang dawa. Magdadawa lang tayo, mag-anyaya tayo, wala problema. Hindi tayo kinakawawa, hindi tayo inaapi. Dati hindi ganun Kaya dinigma talaga sila ng Propeta para maiabot lang ang turo ng katotohanan. Allahu Akbar. Kaya yun ang hangad talaga ng mga Muslim sa digmaan, hindi patayan, hindi tira sa digmaan. Ang hangad talaga ng mga Muslim para mapatnubayan ang mga tao sa pagsamba sa totoong manlilikha. Allahu Akbar. Kaya gano'n na gano'n mga kapatid. Kaya sabi pa dito, sabi ng Allah, wa ukhra lam taqdiru alaiha wa kad ahata Allahu biha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira. Sinabi ng Allah, at iba pang mga samsam na hindi pa ninyo makakaya, talagang ipinasaklaw na ito ng Allah, at si Allah naging sa lahat ng bagay ay may kakayahan. Kaya dyan sa sinabi ng Allah, mga kapatid, may iba pa mga samsam. Ibig sabihin, marami pang lugar na napupuntahan nyo para sa digmaan. Tingnan nyo, nangyari sa Rome, nangyari sa Persia, o iba pang mga lugar na sila, nakuha nila ang mga samsam, mga kapatid, nakuha talagang mga kapatirang mga Muslim. Kaya po, yan isa sa mga biyaya po yan ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila. Para magkaroon ng lakas ng loob ang mga mananampalataya para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At totoo talaga ang mga hula Ibig sabihin, ang Quran, hinuhula sa future na yun. At sa atin, nasaksihan talaga natin ng mga Muslim nanalo sa mga digmaan, nagkaroon ng maraming mga ganima o mga tira sa digmaan na samsam nila, mga kapatid. Kasi alam naman natin, ang mga samsam sa digmaan, walang problema yun. Pinahintulutan na yun ng Allah subhanahu wa ta'ala na kunin. Kaya, yun, isa sa mga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, walau qatalakumul ladina kafaru lawallaw adbar thumma la yajiduna waliya wala nasira. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, at kung nakipaglaban sa inyo ang yaong nagtakwil, ay sadyang tatakas rin sila sa mga likuran, at pagkatapos wala silang matatagpuang tagapagtanggol at mga tagatulong. Allahu Akbar. Kaya napakaganda talaga, kapatid. Kasi nga, ito, propesiya, naging totoo to. Natakot ang mga mapagtakwil sa mga Muslim sa time ng digmaan. Kasi mga Muslim, alam nila, kapag namatay sila, pupunta sila sa paraiso. Hinahangad nila yung kamatayan. Kaya tatakas na lang sila. Meron nga sa time ng mga Persia, hindi nila kaya mga Muslim. Kaya ginawa nila, tinalian nila ang mga tao. Mga soldier nila, tinalian nila ng mga kadena. Nakipaglaban sila, subhanallah. Pero nanalo pa rin mga Muslim sa time na yun. Kaya yun, isa sa mga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pangako niya na kailangan mangyari. Kasi ito, nakasaad talaga sa kasaysayan, mga kapatid, kung paano nanakop ang mga Muslim sa time na yun. Mga hula pa lang to. Sa time na Prophet Salam, nakakatakot na nga ang lugar nila Nakakatakot ang kanilang kalaban. Tapos ihuhula pa ng mga ganito. Magkakaroon sila maraming mga ganima, marami silang mananalo sila sa mga digmaan, tatalunin nila ang mga matitinding hukbo. Subhanallah, sa time nila, siyempre, yun parang napaka-imposible mangyari. Pero,
nagiging ano pa rin sila mga kapatid, nanalo sila sa time ng digmaan. Kaya ang mahula nito naging totoo mga kapatid. Naging tanda para sa mga mananampalatayang mga Muslim. Kaya panghuli mga kapatid, sabi ng Allah, sunnatullahi lati qad khalas min qabl, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapamaraanan ni Allah na yaong nagdaan pa noon at hindi mo mahanap para sa kapamaraanan ni Allah ang anumang pagbabago. Kaya mga kapamaraanan, ito lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sunnah na ito sa mga manampalataya. Kanyang mga pangako ay kanyang tutuparin. Allahu Akbar. Kapag magpangako si Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang tutuparin at gagawin talaga. Kaya inshallah, sana wag kayong mga kapatid, wag kayong susuko sa ating panampalataya kasi meron talagang kinabukasan ang ating relihiyon. Inshallah, sana meron kayong napulot ang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.